Chapter 1. Krisha was behaving like a fool. She knew that. Ganun pa man, ay hindi niya napigilan ang sarili sa ritual na nakagawian na niya. Tuwing umaga, bago siya magsimula sa mga trabaho niya bilang executive assistant sa AG Enterprise, ay binubuklat muna niya ang isang scrapbook. Ang boss niya si Astor Gallanos, presidente at CEO ng kumpanya, ang tampok sa mga magazines and newspapers clippings na laman ng scrapbook. Mula nang maging assistant niya, siya nito maglilimang taon na ang nakalilipas ay sinimulan na rin niya maggupit ng mga larawan at artikulong tumatalakay sa mga pangyayari sa buhay nito. Malapit na niyang gawa ng second volume ang scrapbook dahil masyado na iyong makapal. Nahihirapan na siyang itago iyon sa ilalim ng bunton ng mga folders sa desk drawer niya. Baka makita pa iyon ng kanyang boss at matuklasan nitong patay na patay siya rito. Nakakahiya. Inilipat niya ang pahina ng scrapbook. Hinaplos niya ang mga larawan na bungaran niya. Halos na puno ng close-up photo ni Astor ang buong pahina. Natatandaan pa niya kung kailan at saan kuha ang mga iyon. Sa rooftop garden ng isa sa mga magusaling pag-aari ng lolo nito at ngayon ay pansamantalang pinapamahalaan ng mama ni Astor na si Doña Criselda. Napasimangot siya nang ilipat niya sa kabilang pahina ang kanyang paningin. May kalakip na artikulo ang larawang iyon ni Astor. Nakasaad doon ang tungkol sa magandang pagtitinginan nito at ni Belinda Gorospe, ang anak ng mayamang industrialist na si Don Nathaniel Gorospe, na kaibigan naman ni Doña Criselda. The affair fizzled off but it paved the way for Belinda's friends, Olivia or Libby, to get to first base with Astor. Ibang lalaki ang napiling pakasalan ni Belinda at naroon si Libby para kunwari ay konsulahin si Astor. Di nagtagal ay ito na ang madalas makasama ni Astor sa mga sosyalan. Dinadaluhan nito. Oportunista ako sa niya kay Libby. Sa kabilang banda, ano ba ang pinagmamarakulyo niya? It was not as if she had even the tiniest fighting chance of capturing Astor's attention and interest. Kahit hindi dumating sa buhay nito si Libby, ay tiyak na ibang babae pa rin ang makakasilo rito. It was simply a fact that she was not Astor's type. Ang mga nagugustuhan nito ay pawang nanggaling sa mundong kinabibilangan din nito. She could dress like the woman he liked, act like them, talk like them, and still wouldn't look at her. At least, not in the way she wanted him to. And that was because she didn't belong to the world. Pero ayos lang iyon sa kanya. If she could have him, she had learned to be contented with the perks being his assistant would bring. Bukod sa exposure niya sa klase ng mundong ginagalawan nito, marami rin siyang natututuhan dito. Kung sakaling dumating ang panahon, kakailanganan niyang lumipat ng trabaho, ay tiyak na hindi siya gaano mahihirapan makakita ng malilipatan dahil sa kanyang experience. Working for Astor hadn't been easy, but it offered an excellent chance for her to gain so much more knowledge that she would normally get. Dagdag pa roon na hindi biro ang sinasahod niya sa naturang posisyon. Nang ilipat niya ang pahina ay nalungkot naman ang bumalot sa kanya. Laman kasi ng news items ang tungkol sa isang trahedyang dumating sa buhay ng mga Gallanos. Ang 9 buwang gulang na pamangkin ni Astor na si Porgy ay kinidnap mag-iisang buwan na ang nakakalipas. Anak si Porgy ng nakababatang kapatid ni Astor na si Christopher. Kailan lang nito nakapiling ang anak na inilagak ng ina ng bata sa pangangalaga nito dahil nakakasagabal umano si Porgy sa ambisyon ng ina nito na maging tanyag na international model. But even before
Christopher could really get to know his son. He disappeared right in their home. Wala pa rin matukoy na motibo ang mga kinauukulan. Walang dumating na ransom note at naubusan na rin ng leads ang mga awtoridad. Kahit nga ipinakilos na ng pamilyang Gallanos ang kapangyarihan at kayamanan ng angkan ng mga ito, ay hindi pa rin natagpuan ang bata. Astor was very much concerned with his nephew's safety. Of course, ganun pa man, hindi naman maaaring tumigil ang pag-ikot ng mundo nito dahil sa pagkawala ng bata. At dahil din sa mga panahong iginugol nito sa pakikipagtulungan na matagpuan ang nawawalang pamangkin, ay nagkapatong-patong ang mga trabaho nito. Ngayon nga ay isang mahalagang meeting na matagal nang nabinbin ang nasa schedule nito ng umagang iyon. Sumulyap si Krisha sa kanyang relo. Mahigit 1 oras pa bago ang nakatakdang meeting. Marami pang oras si Astor para makarating sa opisina. Hindi niya inaasahang mapapaaga ang dating nito lalo at sa umaga naka-schedule ang pulong. Astor led us a very active social life and he usually stayed out late. As such, he hated early morning meeting but he always arrived on time whenever he couldn't avoid having one schedule. Bumuntong hininga siya, saka isinara ang scrapbook. Oras na para simulan na niya ang paghahanda para sa mga posibleng kailanganin ni Astor sa meeting. It was her job to make sure that his life ran smoothly and she wanted to be super patient when it comes to fulfilling her duties. Astor point of view. Astor was close to having a panic attack. You can't do this, Rap. These things are not done this way. Palakad-lakad siya sa harap ng lalaking nakaupo sa sopa. What am I supposed to do with the baby? Halos pasigaw niyang bulalas. Napaiktad ang batang pigil-pigil ni Rap sa tabi nito. Tumitig sa kanya ang bata. Bumilis ang pag-alsa at pagbaba ng dibdib nito. Oh no, not here, natatarantang sabi nito. Saka itinaas ang dalawang kamay niya sa direksyon ng bata na parang mapipigilan niyon ang nahihinuhan niyang balak na gawin nito. Hindi iyon pinansin nito. Sa halip ay tuluyang nagusot ang mukha nito at kasunod niyon ay pumalahaw na ito ng iyak. Now, look what you've done, Rap. Si Rap pa ang sinisin niya. I think it was you did that got her riled up. Kalmadong wika ni Rap. Nagpakilala itong abogado at trusted friend ni Darlene. And how did you expect me to react? Did you think I take her in with open arms? I expected you to feel even just the tiniest concern for her. After all, she just lost her mother. Nakonsensya siya sa narinig. He was behaving like a jerk. Alright. His only excuse was he was caught by surprise. Ni sa hinagap kasi ay hindi niya inaasahang darating ang pagkakataong bigla na lang susulpot sa bahay niya ang kung sino na hatid ang nakakatulig na balita. Not only he shocked by the fact that he fathered a child, he was also terribly sad by the news that the baby's mother was killed in an accident. Napatitig siya sa nagmamakarkulyong bata. He could see trace of Darlene in her. Si Darlene ang ina ng bata. Ayon sa abogado nitong si Ralph, may iniwan na kasulatan si Darlene na kung sakaling may mangyari rito ay sa kanya ipagkakatiwala ang anak nito o mas tamang sabihin anak nila. He didn't even know she was pregnant when they were going out. She kept assuring him that she was adequately protected from any unwanted pregnancy. Darlene was adventurous and daring. Lahat na yata ng klase ng extreme sports ay sinubukan nito.
At iyon siguro ang katangiang naging dahilan para maging mahusay. Ito sa trabaho nito bilang isang reporter ng International News Agency. As such, he knew she was not the type who would deliberately get pregnant to attract a guy into marrying her. Kung sumulpot man ang batang ngayon ay nagte-temper tantrum sa sala niya, ay mas malamang na hindi rin iyon inaasahan ni Darlene. Mag-isa na sa buhay ang dalaga, maagang naghiwalay ang mga magulang nito. Nang magkaroon sila nito ng ugnayan, ay kakakasal lang ng ina nito sa isang Japanese businessman. Ang ama naman nito ay matagal na nitong hindi nakikita. Kung paano nito nagawang alagaan ang kanilang anak sa loob ng nagdaang 2 taon ay hindi niya mawari. But now, Darlene was dead and the child had no one but him. Muli siyang inatake ng anxiety attack sa naisip. Ano ba ang gagawin niya sa isang bata? He had a fair idea about how much care and attention a child, especially a baby, needed. Wala siyang ganoong oras. He was swamped with work. He worked hard and played hard, and that left him no time and energy to look after a helpless human being. In addition was the fact that he knew next to nothing about looking after a baby. Mukhang kapareho rin niya si Ralph na sa asiwa sa pag-aalaga ng bata dahil hayon ang lalaki. Nagsisimula ng gitian ng butil-butil na pawis ang noo habang sinusubukang kalmahin ang naghuhurimintadong bata. Nang gitian, umapalahaw ang bata na ayon sa abogado ay nagngangalang Hazel. Umiiyak ito habang hinahanap ang kanyang mami. I know baby, you want mama, pero wala siya rito, sabi ni Ralph. Wala si mama? Lumingali nga si Hazel. Walang duda kung sino ang pilit na hinahagilap ng paningin nito. Wala mama, kumpirma ni Ralph. Sa narinig ay nagpapadyak si Hazel hanggang sa tuluyang dumadaustos sa sahig. Umaatungal habang tinatawag ang mami nito. Nagkatinginan ni Ralph. Malaki ang duda niya na magkapareho ang kanilang iniisip. They were both on the verge of panic. Tumayo na si Ralph. Well, I have to go. What? You're going to leave me with that? Tiningnan niya si Hazel na nakahiga na sa sahig at isinisikad ang mga paa at ikinakampay-kampay ang mga bisig. May mga kliyente pa akong aasikasuhin, katwiran nito. But, what I'm going to do with her? May importante akong meeting ngayong umagang ito. At, oh shit, I'm gonna be late. Bulalas niya nang makita ang oras sa wall clock na nakasabit sa isa sa mga marble na columns ng kanyang bahay. I presume you have maids. Patingnan mo muna si Hazel sa isa sa kanila at, I don't have a maid. May nakikita ka bang maid sa paligid? The feeling of panic made him sarcastic. Well, get one. Get a nurse or a nanny. I don't know and I really don't care. Buong gabi akong hindi pinatulog ng batang yan nang ibigay siya sa akin ng katulong ni Darlene at wala akong balak na wag uling matulog mamayang gabi. Wait, you said Darlene has a maid? Nasaan siya? Sa kanya ko na muna pababantayan ang bata. At no dice, putol nito. Kaya nga raw niya ibibigay sa akin ang bata ay dahil uuwi na siya sa probinsya. Apparently, she is getting married in a couple of days. Alam na raw iyon ni Darlene at kung hindi lang ito biglang namatay, ay matagal na raw sana siyang nakaalis. Do you think I didn't try to convince her to stay? Even for just one day? Pero atat na siyang magpakasal. So, I was left with a baby. Pumalatak siya. Great, just great. Well, good luck, sabi nito, bago pa niya napigilan.
Napigilan ito ay nakalabas na ito ng sala. Why me? Tumingala siya sa kisame. Gusto niyang sumbatan ang sinumang nagbagsak sa kanya ng naturang sitwasyon. And then his eyes turned toward the baby who was now probably tired from crying. Nakahiga na ito, nakasiksik sa gilid ng sopa at nakasubo ang kamay sa bibig. Humihikbi ito habang patuloy ang pag-agos ng mga luha at tinatawag pa rin ang kanyang mommy. Despite his panic, he couldn't help but feel pity. The child had lost her mother at ngayon ay inaayawan pa ito ng ama nito. I'm her father. The thought filled him with wonder. He saw how attached Christopher was to his son and frankly, he couldn't empathize with his brother. Oo, at nababahala siya ng husto at patuloy pa rin nababahala sa pagkawala ng pamangkin niya. Pero aminado siya na hindi niya ma-imagine kung paano lumagay sa lugar ng kapatid. Now, looking at the baby he supposedly fathered, she was starting to give him an idea. Is she really mine? Natural lang na magkaroon siya ng pagdududa. May mga iniwang dokumento si Ralph na umano ay magpapatunay na siya ang ama ni Hazel. He hadn't had a chance to look over the documents, but he had the air feeling that the baby was indeed his. Hazel, baby. Lumuhod siya sa tabi nito at umakma siyang kakargahin ito. I want mommy. Tinabig nito ang kamay niya, saka siya sinimangutan. Mama's not here right now and... Mami la! Kasunod niyon ay umatungal uli ito na mistulang sirena ng bumbero. Me and my big mouth. Gusto niyang batukan ang kanyang sarili. Come baby, si daddy na lang muna ang mag-aalaga sa'yo, okay? Dada? Saglit na tumigil sa pag-iyak si Hazel at tinitigan siya. Yes, dada. Me, dada. Itinuro niya ang kanyang sarili. Yaw dada. Mukhang magwawala na naman ito kaya dali-dali niyang binuhat ito. Ayaw dada, ayaw. Para kang nasukol na biik na nagkikisay ito. Inilapag niya ito sa sopa sa pangambang maibagsak niya ito. Agad naman itong gumulong at mabilis na nakababa ng upuan. Kapag kuwan ay nagtatakbo ito palayo sa kanya. Sa kabila ng pagiging mabuhay pa ng mga pinti nito ay matulin itong nakatakbo patungo sa direksyon ng komedor. Hazel, wait! Sinundan niya ito. Nakakailang hakbang pa lang siya nang may marinig siyang bumagsak na bagay. Kasunod niyon ang matinis na iyak ni Hazel. Oh no! Figurin niya ang nabasag. Nabahala siya sa panganib na maaaring idulot niyon sa bata. Wala sa komedor si Hazel nang makarating siya roon. Tanging ang basag na bowl ang palatandaang nanggaling nga ito roon. He heard sounds coming from the kitchen and knew that was where she went. Sinusubukang abutin ng bata ang doorknob ng back door nang abutan niya ito. Ngunit dahil masyado pa itong maliit, ay hindi maabot ng maliliit na kamay nito ang seradora. That must have angered her, so she started banging on the door. I want mama. Galit at frustration ang mababakas sa kilos ng tinig nito. I guess you're mine, alright. You certainly have the Gallianos temper. Napapailing na usal niya. Daddy's here, baby. Halika. Babay tayo. Babay? Nakakuha niyon ang atensyon nito. Want babay? Then let's go. Tumalungko siya, saka inilahad ang mga braso nito. Patakbo namang sumaloob sa mga iyon si Hazel at hindi na ito tumanggi ng buhati niya ito. Krisha point of view. Kanina pa tingin ng tingin sa relo niya si Krisha.
10 minuto nang huli sa takdang oras si Astor at nagsisimula na siyang mabahala. It was not like him to be late, especially not without calling and informing her about it. Sinubukan niyang tawagan ang landline at cellphone number nito pero wala namang sumasagot sa mga iyon. Na-aksidente kaya ito? O baka binangungot at hindi na nagising? Malapit-lapit na siyang magpanik at akmang aabutin na naman niya ang telepono para tawagan ito nang basagin ng matinis na iyak ang katahimikan ng executive floor. Napakunot no siya. May sunog ba? Tanong niya sa isip. Subalit hindi ganoon ang tunog ng fire alarm kaya tiyak niyang walang fire drill o sunog sa gusali. Napatayo siya mula sa kinauupuan at nagmamadaling tumanaw sa labas ng glass door. Nagkukumpulan naroon ang ibang mga empleyadong nagtratrabaho sa palapag na iyon ng AG Towers. Kung ano man ang nakikita ng mga ito ay halatang hindi pagkakabahala ang idinudulot niyon dahil karamihan sa mga co-employees niya ay may ngiti sa mga labi. Good morning, sir. Ilang beses niyang narinig ang pagbating iyon na nagmula sa mga empleyado. Bago nahawi ang mga tao ay narinig pa niya ang sunod-sunod na pagbati. Di naglaon ay nabuksan ang glass door at nahawi ang mga empleyadong nagkukumpulan doon. That was when she saw Astor. Napanganga siya. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magtrabaho siya sa AG Enterprises ay nakita niyang tila dinaanan ng bagyo ang itsura nito. Muntik na siyang matawa. Hindi nagugusot ang mga damit na isinusot nito. Parang tinuruan nito ang mga hibla ng buhok nito na huwag umalis sa tamang ayos. Ngayon ay parang basta na lang itong umahon sa higaan at saka tumuloy sa opisina. Agad din niyang natukoy ang dahilan. Tiyak na may kinalaman ang batang karga nito at walang humpay sa pagpupumilit na magpababa. Umaliwalas ang mukha ni Astor nang matanaw siya. Binilisan na nito ang lakad. Just the person I needed to see. Anito nang makalapit sa kanya. Iniabot nito sa kanya ang batang karga nito. Pero, sir, I have a meeting, right? Isinunod nitong iabot sa kanya ang malaki at makulay na bag na nakasakbit sa kaliwang balikat nito. Yes, sir. Nasa boardroom na sina Mr. Forrest at... Good. Then would you please watch over Hazel, my daughter, while I go see how I can make this company more profitable? Oh, and tell my secretary to bring in some coffee. Pagkasabi niyon ay nag-about to face ito at ang hallway na papunta sa boardroom ang tinumbok nito. Daughter? Did he say daughter? Nalapit ang tingin niya sa batang basta na lang nitong isinalpak sa mga braso niya. Kailan pa nagkaanak si Astor? At sino ang ina ng batang ito? Magpapakasal na kaya sila? Hindi niya mapigilan ang pagbaha ng mga katanungan sa kanyang isip. At kasabay niyon ay parang binuhusan ng isang baldeng tubig ang aandap-andap na pag-asa sa puso niya na may posibilidad na magkaroon ng magandang hinaharap at ang pagtinging inuukol niya sa kanyang amo. But she had no time to give in the depression that was threatening to overwhelm. She was professional first and foremost. Pinaghirapan niyang marating ang posisyong hawak niya ngayon at wala siyang balak na bigyan ng dahilan ang boss niya nang mapulaan siya. Besides, she had more pressing matters to attend to. Dahil nang magsawa sa pagtingin sa kanya ang bata ay nagpakawala naman ito ng nakababasag air drum na iyak.